Worship God with a heart full and no pretension at all. For the truth is, God hears what we keep in our heart than what He hears our lips says to Him in our praise and worship. Mas pinakikinggan ng Diyos, katotohanan po ito, mas napapakinggan ng Diyos ang nilalaman ng ating puso kesa sa mga sinasabi lang ng ating mga labi. Amen po. Kasi alam niya pagka ginagawa lang natin yan na hindi naman siya tunay. Number 3, mga kapatid, it is sacrificial. It is sacrificial. Ginagawa mo ito na may ginagawa kang sakripisyo. Real worship costs us. Amen? Just like what David did. Katulad ng ginawa ni Haring David. Sa buhay po ni David, ni Haring David, marami tayong mga matututunan. Pag binasa mo po yung aklat tungkol kay David sa 2 Samuel 24 verse 23 to 24, napakaganda po niyan, may matututunan tayo. Kung bakit praise and worship that pleases God should be sacrificial. Kasi ang tunay na pagsamba ay merong tayong naiaalay na talaga namang meron tayong hindi matatawaran at nawawala yung ating pagiging makasarili. Just like what David did. Alam nyo, sa 2 Samuel, mga kapatid, inabot po ng bayan ng Jerusalem, ng Israel, ang galit ng Panginoon dahil sa ginawang census ni Haring David. Kaya para maiwasan na po na maraming namatay that time, 70,000, at tinanong ng Panginoon, pinadala niya si God, GAD ang spelling, sa propeta, pinadala niya po kay Haring David, na para sabihin, may 3 kondisyon ang Panginoon sa ginawa mo at ang bayan mo ay nagdurusa ngayon. Naramdaman po ni David ang sakit sa kanyang dibdib at sa kanyang isip na isip niya, napakalaking pagkakasala ang nagawa niya sa Panginoon at alam niyang nasaktan niya ang kalooban ng Diyos sa ginawa niyang sa census. Kaya, ang sabi niya, Panginoon, ako na lamang po ang parusahan mo, wag po ang aking bayan. Napakaganda pong klase ng leader yan. Inaako niya ang pagkakamali at pagkakasala. Yan po yung magandang leader. Hindi po naghuhugas ng kamay. Si Poncio Pilato naghugas ng kamay, di po ba? Pero si David, inako niya ang pagkakasala. As a matter of fact, naghanap siya ng solusyon kung paano ang sumpa at ang galit ng Panginoon ay maputol at wala nang magdusa at mamatay o dumanak pa ang dugo. Kaya ang sabi sa kanya, magtayo siya ng altar para sa Panginoon. Naghanap siya. At yung nahanap po niyang lupa, ang sinabi po sa kanya ni God, ni Propeta God, ang sabi sa kanya, sa lupain ni Arauna. So mga kapatid, nung pumunta po si si David sa lupa ni Arauna, basahin ko po ito mga kapatid, sabing nung araw na yon lumapit si God kay David at sinabi, gumawa kayo ng altar para kay Yahweh sa igiikan ni Arauna. Sinunod ni David ang utos ni Yahweh. Nang makita ni Arauna na dumarating ang hari kasama ang kanyang mga lingkod, sumalubong siya at nagpatira pa sa harapan niyon. Ano po kaya ang inyong pakay kamahalan at dumalaw sa inyong abang lingkod? Tanong ni Arauna. Sumagot si David, bibilin ko ang iyong giikan para pagtayuan ng altar ni Yahweh upang mahintuna ang salot. Hindi na po kailangang bilhin ito. Gamitin na po ninyo ang paghahandog, tugon naman ni Arauna. Sinabi pa niya, mayroon po akong mga toro dito. Ito na po ang inyong ihandog. Ang kariton po namang ito at ang mga pamatok ay gawin na ninyong panggatong. Nang maibigay niya ang lahat ng ito, ay dinugtong pa niya. Maging kalugod-lugod nawa ang inyong handog kay Yahweh na inyong Diyos. Ito po magandang sinabi ni Haring David. Kaya sinasabi ko, our worship should be sacrificial. Sabi niya sa verse 24 ng 2 Samuel 24 verse 24, ngunit sinabi ng hari, hindi maaari, babayaran kita sapagkat hindi ako maghahandog kay Yahweh ng anumang halaga ng walang halaga sa akin. Kaya't binayaran ni David ang giikang yun at ang toro sa halagang 50 pirasong pilak.
Gumawa nga siya ng altar at nagdala roon ng handog na susunugin at handog pang kapayapaan. Pinakinggan ni Yahweh ang panalangin ni David para sa bansa at tumigil na nga ang salot sa Israel. Ano ang lesson dito? Sacrificial on the part of King David na hari siya. Pwede niyang sinamantala ang pagiging generous ng may-ari ng lupa na si Arona. Di ba maraming ganyan? Amen? Dito lang sa ating bayan, maraming gustong libre, no, magagawa ng mga tapos wala namang proyektong na ipoproduce. Maraming mga ghost project, mga flood control project. Pero dito sa ni Haring David, natutunan natin, hindi pala mahilig mag-take advantage ang mabuting hari at mainam na tagasamba. Hindi siya mahilig magpalibre. Hindi niya ihahandog sa Panginoon ang hindi mismong nanggaling sa kanyang sariling pagpapagal. Amen? So, ang ganda po ng statement niya, no? Sa verse 24, 2 Samuel 24, verse 24. I will not offer to my Lord my God sacrifices that have cost me nothing. Ang ganda po. That's why one thing that worship costs us is our self-centeredness. Unless we completely offer and surrender ourselves, we will not be able to bring the glory of God into our praise and worship. Yan din po ang bilin ni San Pablo sa mga taga-Roma in Romans 12 verse 1. Ang sabi niya, offer yourself as a pleasing sacrifice, holy and pleasing to God. My dear brothers and sisters, this is the reason why worship is not just shouting of praise and singing wonderful songs. Hindi lamang po tungkol sa pagsisigaw natin ng mga papuri at pagkanta ng magagandang awit ang pagsamba, ang praise and worship. But it is a complete posture of surrender to our Lord. Praise alone is incomplete